Bearing all my sin and shame, in love you give amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the daily
Wala po kami last Sunday. Talagang hindi daw po mag-certified yung tagal na ng Sweden. Noon lang ulit nangyari yung gano'n. Talagang hindi kinaya at hindi kami makakasimba dahil doon. Sobrang sakit na kanyang tiyan. At yun pala, iba. Ilang araw na kasi, tinitiis. Yung pala. Sakit pala yung amoeba talaga. Sakit yun din. Pero kaya okay na po. Kahit na nasamahan ng pagsusuka. Mga kapatid, yung krisis tumitindi, pero nandito pa rin kayo, nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Ang ganda po ng Habakuk. Hindi ito yung message natin, pero bigla nang pinaalala sa akin ng Panginoon. Sa ato dito, bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi rin namumunga ang mga ubas. Tingnan niyo yung sitwasyon ni Habakuk, ha? At walang aanihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya sa aking Panginoong Diyos. Amen? Amen ba? Kaya sabi pa rito sa 19, Habakuk 3 po ito. Sa 19, ang sabi pa niya, ang Panginoong Diyos sa akin nagpapalakas. Kami nakakapanghina ngayon. Panginoon Diyos sa akin nagpapalakas. Inaalalayan niya ako. Panginoon, mapag-alalay din eh. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Kabundukan is pictured of hindi pantay-pantay na lakarin ngayong alakbayan. Medyo nasa maburol po tayo at hindi natin alam talaga kung kailan titigil yung gera, mga kapatid. Pero inyo, ang salita lang ng isang tao ngayon, napakapangyarihan. Kada salita nilang hindi maganda, tumataas yung langis. Alam niyo ba, mayroong minuto lang na bumaba. May minuto lang, hindi nakarating sa mga nagbabalita. Sabi ni Trump ay okay ang negosasyon namin at naging maganda. Meron kami mga napagkakasunduan. Biglang gumalaw yung presyo ng langis sa world market. Bumaba kasi ibig sabihin nun, maayos na. Sinabi naman ng Iran, sinungaling si Trump, walang negosasyon na nangyayari. Tumaas na naman. Pero alam nyo, kaya pala gano'n ng Iran, bigyan ko lang kayo ng tip, kaya gano'n ng Iran. At kailangan patuloy nilang pasinungalingan ang lahat ng claim ng US na may negosasyon. Pero ang totoo po may negosasyon, maniwala po kayo, wala lang na pagkakasunduan. Patuloy nilang pasinungalingan yung mga yon para patuloy na mataas ang presyo ng langis. Habang mataas ang presyo ng langis, may alas po sila na makipag-usap sa Amerika. Kasi napipresyo ng Amerika ngayon. Marami nagagalit, hindi dahil biniyera ang Iran. Marami nagagalit kasi dumadami nagugutom sa buong mundo. Hindi tayo, mga kapatid. Pati pagkain ng ibon, bumili ako, tumaas na. Pagkain lang ng ibon yun, mga kapatid. Ang bilis nyo naman ako magtaas. Para kayo sumasabay sila ng sila ko. Pagkain pa lang ng ibon yun, mga kapatid. Kasi alam niya, kasunod yan. Puro ang mga deregulated po. Pag sinabi deregulated, walang kontrol ng gobyerno, yan, gasolina. Pamasahe sa boss, deregulated din po yan. Ewan ko magkano na yung Genesis, tsaka yung may ano sila. Kahit puntahan ng pulis yung gasolinahan, nagagawa, kunwari lang yun. Balakan niya nga, walang magawa, mga kapatid. Deregulated din, penelpo. Hindi rin control ng ng gobyerno. Kaya, hindi tayo, alam nyo, I believe na sandali na lang yan, mga kapatid. Kaya lang, yung pagbabalik ng presyo, hindi rin bigla. Unti-unti din po. Unti-unti. Kaya, konting adjust daw sa buhay nating mga Pilipino. Konting adjust, mga kapatid. Medyo pati sa ilaw ay magtipid, no? Sa gasol, sa LPG, magtipid. Adjust po tayo. At pagtanim-tanim,
magtanim-tanim, mga kapatid. Magtanim-tanim tayo. Baka meron tayo mga aanin kahit sa mga paso-paso lang. Natutuwa ako, si Julius Bago kasi mapag-interview ng mga lumang artista. Minsan binabalikan niya kung sino na sila ngayon. Si Efren Reyes, simple lang ang bahay, tapos sa terrace niya. Aba, may kapatisan siya, nasa paso. Kamote, nasa paso. Okra, nasa paso. Talong, nasa paso. Lahat, kompleto na. Nandoon. Puro nasa paso na. Kaya hindi pala dahilan na paligid mo semento at wala kang lupa. Pwede sa paso. Pero nga, nasa bubong yung mga gulayan nila. Okay, diretso po tayo. Wellness in abundance. 4 na po tayo, mga kapatid. Kung sinabi natin wellness, again, kalooban ng Diyos, healthy ang spirit mo, healthy ang soul mo, ang soul, ang feelings natin, pagramdam natin, ang pag-iisip natin, healthy yan, at siyempre, healthy rin yung ating katawan. Mga kapatid, lahat po ba rito, naglalakad na pagkagabi? Mga kapatid, dati, konti lang dito sa 4 lanes. Ngayon, bawat 4 lanes, pati 4 lanes na abukan ngayon, may nakikita kung mga naglalakad na rin. At doon sa ating papunta LTO, may mga naglalakad na rin. Ito daw yung henerasyon na walking generation. Naglalakad na naglalakad. Ibig sabihin dito, conscious ang marami ngayon sa kanilang health, sa kanilang kalusugan. No? At sana, prayer natin para makumpleto talaga sa 4 days kasi meron ng mga nagtitinda Mga tukso naman yung mga nagtitinda yun talagang kaya rin kung maglalakad, mapapakain ka ng masarap, ginutom ka. Sana lang huwag maiiwan yung spiritual life ng mga tao. Conscious kayo sa kanilang katawan. Yun ang sinasabi ko. Ito yata yung henerasyon din bukod sa healthy, gusto nila maganda lahat. Ito yung henerasyon na mula dulo ng buho ay may design, may kulay, hanggang sa dulo ng buho. Doon sa baba ay may design din at may kulay. Ito yung henerasyon na bawat parte. Dati mga hindi napapansin na bahagi ng ating katawan, ngayon pinapaganda. Lahat. Diba? Pinipata. Diba? Kilay. Ngayon, mga pastora ngayon, tato na yung kilay, mga pastora. Huwag na akong maamin, mga tato din ng kilay. Mga pastora, hindi ang maano ng mga pastora. So, purihin ang Panginoon. Wellness in abundance, 4 na po tayo. At nakakatuwa sa mga Pilipino. Alam niyo, mapagpatawa pa rin tayo kakaiba tayo magdala ng krisis. Biriyon niyo sa social media. May krisis na nga. Ang dami pang nakakatuwa doon. Pero na kung nakitang tricycle, kalabaw yung kanyang, sidecar niya. Tricycle, kalabaw naman yung Volvo, tsaka kalabaw. Kaya mapagpatawa pa rin, marunong magdala ng problema ang Pilipino. Meron namang motor, nagpakarga ng 500, isang ringgilya lang yung nilagay ng in-injection lang yung tanke, 500 na. Kaya, magagaling yung Pilipino, At nakakatulong yun sa atin, dito sa ating pinag-aaralan, talagang piliin natin maging masaya. Ang kalagayan nga natin, puro krisis na, tapos lalo pa, hindi na nga masaya yung pagkaramdam natin, madadamay pa yung ating katawan. So, wellness in abundance po tayo. Diretso na po tayo, mga kapatid. Yung word natin dyan, speak to yourself. Konting review tayo. Speak to yourself. Practice nyo na po ba? Kapag ikaw ay nag-aalala, nababagabag, pwedeng sabihin, sarili ko, relax ka lang kasi ang Diyos nagmamalasakit sa iyo. Ganyan pala si Haring David noon, kinakausap yung kanyang sarili. Pwede po ninyong kausapin ang sarili niyo. Lalo na kung ikaw ay pagod na, dami mo inasikaso, relax ka lang sarili ko, maayos din ang lahat. And then, second Sunday natin, yung get well, stay well, yung 38 years na lalaking invalid, binalakad ng Panginoon. Pero ang maganda doon, kalooban pa rin pala ng Panginoon, hindi lang sa gumaling, kundi manatiling magaling.
manatiling healthy. Ano ha? And then, yung last Sunday na noon pa, kasi salamat kay Pastor Brian, buti na lang pala, no? Naka-schedule ka talaga. Laughter is the best medicine. No? Sa Proverbs 17:22, sabi dyan, a joyful heart is good medicine. Mga kapatid, hindi lang siya medicine, good medicine pa siya. Yung masayahin puso. Eh tama-tama nga, may crisis, huwag na natin seryosohin. Dadaan din ang lahat ng ito. Alam nyo, pinaka-nakakalungkot, silang ginigyera. Tayo, apektado lang ng pagtaas ng bilihin. Pero awawa ngayon yung mga bahay na tinatamaan, alam nyo, sa Iran, wala na daw tubig. Kasi ang tubig doon, tubig dagat, kino-convert para maging inumin. Ang problema, tinitira ngayon, pati imbahan ng tubig. Ang mga sundalo nila ngayon, pati tubig, wala. Kaya ang mga kuliro, bigyan daw ng bala, tiga-apat na bala na tapos wala pang tubig. Tagal na nilang hindi umiinom. Kaya, mas kawawa po sila. Sana matigil na po. Okay, and today, ito, ang ganda ng title natin. Gratitude, sabihin nga ninyo, gratitude. Gratitude ay yung pasasalamat. Gratitude is the birthplace of joy. Wow! Pag sinabi natin birthplace, lugar ng kapanganakan. Tama ba ako? Naranasan nyo na bang mag-fill up ng kung ano-ano? At meron doon nakalagay, birthplace. Dati nilalagay ko, mabatan. Pero ngayon, abukay na. Kasi mas kilala yung town, siyempre, kaysa sa baryo. Birthplace, abukay, nilalagay ko. Pero ito, ang sinasabi, na ipapananap ang kagalakan, hallelujah, sa kapag tayo may pasasalamat. Gratitude, yung gratitude daw, ang pasasalamat, yan ang lugar ng kagalakan. Yung lugar na ipinapanganak, lugar na ipinapanganak o isinisilang ang kagalakan. Yung gratitude, yung pasasalamat. Amen. Gusto ko kasi i-extend yung laughter is the best medicine, mga kapatid. Lalo na sa nangyayari nga ngayon, hindi tayo yung pinamagnipa yung problema. Mga kapatid, tatagan po natin, may awa ang Panginoon, mararaos po tayo, hindi tayo gano'n, hindi natin pinamagnipa yung problema. Tinatapatan natin ng solusyon yung ating mga sitwasyon. Amen! Pero kapatid, naitanong nyo na ba kung si Jesus ba ay masayahin? Minsan, nag-iisip ako paano nyo imagine ang Panginoong Jesus? Kapag kayo nagpipray, iniisip nyo ba siya? Gumagawa ba kayo ng picture sa isip nyo? O hindi na? Wala namang rules doon. No? Pero kung nakakatulong yung sa'yo, ay sige lang. Kaya kayong iba, pinagtatanggol yung mga imahe para daw lalo silang makapag-concentrate. Ang problema, kanya-kanya imahe. Masyadong madami. Sari-sari. Pero tayo, we worship God in spirit and in truth. Di natin kailangan ng larawan, mga kapatid, o imahen. Pero ang tinatanong natin, ano ba talaga ang mukha ni Jesus? Seryoso kaya? Masuki? Stricto? O ayos lang? Alam niyo ba, hanggang ngayon, hindi matigil-tigil ang debate dyan. Nag-aaway-away yung mga scholar ng Biblia, yung mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo, kung ano talaga ang kulay ni Jesus at ano talaga ang mukha ni Jesus. Nagagalit yung mga taga-Afrika dahil bakit daw Amerikano yung Jesus na kumakalat na mukha. Nagagalit sila. At mas marami ang naniniwala, mga kapatid,
hindi po mistis rin ang Panginoong Yesus. Gaya ng nasa kumakalam na mukha. Mas maraming naniniwala na siya ay brown, parang Bombay, ganyan. Mas malapit siya sa ganon. Ha? Kaysa doon sa mukhang Amerikano, mga kapatid. Ito po yan mga kapatid. Kung isi-search nyo sa Google, yung mukha ni Jesus, ang dami-daming lalabas. Ayan, no? Magkakaiba po yan, mga kapatid. Meron pang bata. No? At meron talagang maitim. Ayun, no? Saan bansa kaya yun? Maberde-berde yung Jesus niya. Ayun, no? Pero meron kakaiba doon sa gitna. Na si Jesus naka akala ko, awan bataan eh. Meron. Ha? Ano kaya yung gumawa mo, no? Ano kaya iniisip niya? Ganun yan eh. Mga kapatid. Okay? Ipat natin mga kapatid. Bukod yan, di pala na ipakita. Nakali ako ng gusto kong pansinin to. Paring joke lang to mga kapatid. Pero ito pala, yung lumikha nito ay naniniwalang si Jesus, hindi siya masungit, hindi siya killjoy. Medyo exaggerated lang yung pagkakagawa niya, pero meron siyang gustong iparating na mensahe. Ang tawag pala rito, body Christ, is a parody religious icon created by the filmmaker Kevin Smith noong 1999 sa isang film. In the film, si Jesus na tawag ay body is part of a campaign Catholicism to renew, para baguhin yung imahe ni Kristo sa Katoliko na viewing the crucifix image, nakaka-depress daw palagi. Hindi daw nakakalakas yung mukha ni Kristo, nakapayubay palagi doon sa krus at kawawa. So, may mga tao palang gano'n, nire-renew nila ang mukha ng ating Panginoon. No? Ako naalala ko tuloy, madalas mag-party ang Panginoon. Madalas siyang maimbitahan sa party. Now, kumusta si Jesus sa party? Siya ba'y parang matimtimang nakaupo doon? Kainan, lalo na nung pinaghanda siya ni Levi ng malaking piging at ang mga bisita ay mga tax collector din, mga taga-BIR. Mga kapatid, pag nagkainan yung mga Hudyo, huwag niyong sasabihin may bawal dito, mga kapatid. Inuman po yun. Tinuturo yung magsinom tayo, ha? Kasama po talaga doon ang inuman at kainan talaga. Party-party po talaga. Naibilig si Jesus ay masaya. Sino naniniwala doon? Alam ka naman party ay pasimuno siyang malungkot at lukog-lukog ang mukha. Siya yung para sa kanya yung pingin. Inimbitahan siya ni Levi. Siyempre, ang Panginoon naibilig ganito eh. Ganito ang mukha ng Panginoon na ipinagsaya siya at masaya siyang kasama yung mga makasalanan. Hindi dahil tinotolerate niya yung kanyang nilang mga kasalanan, kundi pinapakita niya, tanggap sila ng Diyos kahit sino pa sila. Yan ang mensahe. Kasi may binirate ang Panginoon na ang makasalanan at banal, hindi pwede pagkaluin yan. Asusunog yung makasalanan. Nang bumaba si Jesus, pinatunayan niya na mahal ng Diyos, pati yung mga niluturing na marurumi. Amen? Walang distansyang namamagitan. Kaya I believe sa party ni Levi, masaya si Jesus. Meron pa, sa kasalan, masaya si Jesus. Alam nga naman, pasimuno siyang nakasimangon doon. Eto pa, nung imbitahan siya ni Zacchaeus. Amen? Masaya si Jesus doon, lalo na nung tumayo si Zacchaeus, sinabing, Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ay ipapamigay ko sa mga tukha. At kung meron mo na akong nadaya, 4 beses mong isa sa huli. Wow! No? Palagay ko palampakan po doon at ang Panginoon ay tuwang-tuwa.
Katunayan ang sabi niya, dumating ngayon ang kaligtasan sa bahay na ito. Sabi niya, doon sa party, kina Zaccheo. No? Ito ba, may mga picture naman pala sa internet na tumatawa si Jesus. No? Akala ko palagi na lang yung Sacred Heart. Yung may mga sunisinag ang dibdib. Yung mga ganon. Ayan o, si Zaccheo po yan. Yung ano niya. Okay, mga kapatid, John 15:11, sabi diyan, tingnan natin ang katotohanan. Lapatan natin ang versikulo. Jesus told His disciples, "These things I have spoken to you that my joy," my joy, may sarili siyang joy, that my joy, not your joy, my joy might remain in you, and that your joy might be full. Mga kapatid, ang Panginoong Yesus, puno pala ng kagalakan. At kaya siya nangangaral, sabi niya sa mga alagad niya, kaya ganito ang pangangaral ko, para ang joy ko, my joy, my joy, Jesus joy. Pinag-aralan natin dati, sinabi niya, my peace might remain in you. Ito naman, my joy, might remain, manatili sa inyo. Hindi lang hindi natatapos doon. And that your joy might be full. Seryosong bagay pala sa Panginoong Yesus na pinaglaanan niya ang tulong ito pagdating sa feelings, gusto niya, hindi ka lang basta may joy, kundi full of joy. Mga kapatid, full of joy. No? Ito ang original na disenyo ng Diyos kina Adam and Eve. No? Kung bakit pagkaganda-ganda ng mundo, may garden pa siyang ginawa, Garden of Eden na kompleto, para talaga yung joy ng mga unang tao ay lubos-lubos. Mga kapatid. Amen? Amen? Amen kayo na amen. Puro balungkot pa rin ang mukha. So, ang gusto ng Panginoong Yesus, mga kapatid, yung joy niya, kapag sa atin, at hindi lang mag-remain, mag-stay sa iyo, ang joy niya, kundi malubos pa, mapuno ka pa. No? Ang ganda nito. Nadaanan ko lang. Mga kapatid, joy is rooted in gratitude. Talaga palang kakambal, no? Joy is rooted in gratitude. Ang kagalakan daw, ay nakaugat sa pagpapasalamat. Amen? You cannot have a joyful heart without a grateful heart. Hindi ka magkakaroon doon ng masayahin puso kung ang puso mo ay hindi mapagpasalamat. Amen? Magkasama pala talaga. No? Kaya pala yung mga taong punong-puno ba ng mga insalit na pasasalamat ay ano yung tawag doon sa may utang na loob tapos panunumba. Di ba may mga gano'n mga tao? Ang dami mo mga nagawang kabutihan. Kung sinusumbat mo naman, hindi ka rin magiging masaya. Amen? Dapat maging masaya ka na Pero hindi, mga kapatid. Okay? So, Jesus is full of gratitude. Alam niyo ba yan? Bakit siya masaya? Bakit siya full of joy? Kasi nga, full of gratitude din siya Kung aaralin niyo ang buhay ng Panginoong Hesus, umiikot sa pasasalamat. Lucas 10:21. Sabi diyan, Lucas 10:21. Mga kapatid, tingnan niyo ito, ng oras din iyon, si Jesus ay napuspos ng kita niyo? Si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Napansin niyo? Pagkarapong na naman, bakit siya full of joy? Bakit siya napuspos ng pasalamat? Ang sabi dito, sinabi niya, salamat. Ang sabi niya? Salamat sa iyo, Ama. Magpapasalamat siya Kaya rooted talaga, nakaugat yung joy sa gratitude. Ang buhay ng Panginoon,
Ganun talaga, mga kapatid. No? Lucas 10:21, sabi niya sa English, in that same hour, he rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth. See, the connection, mga kapatid, he rejoiced and he thanked the Father, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, sa sitwasyon natin ngayon, ano ba ang mabuti? Thank you, Father. Sino rito kumakain pa rin ng 3 beses? Meron na po sa Middle East, wala nang makain, wala nang mainom, wala pang kuryente. Alam niyo ba, pati ang Cuba ngayon, walang kuryente, buong bansa. Walang kuryente. At sabi ni Trump, isusunod niya ang Cuba. Nakuha na yung presidente ng Venezuela ba yun? Venezuela. Napatay na yung Supreme Leader ng Iran. Isusunod daw niya ang Cuba. Kaya nanginginig na yung Cuba ngayon, mga kapatid. At salamat, malayo-layo na yun sa mga gasolina. Bahala na sila doon, mga kapatid. Kapag kasi sa isang bansa, parang yung karamihan ng mga tao, yung rights nila ay nasasagasaan, doon nakikialam yung Amerika. Hindi ako pro-Amerika. Pero sa Iran, mga kapatid, noong January, 30,000 yung namatay. Patawarin ako ng Diyos na yung general na palaging nagyayabang at ini-interview, idolo niya si Xi Jinping yung sa China. At ang modelong sinusunod niya, nung magkaroon ng rally sa China, ang dami rin namatay na kabataan sa Tiananmen Square na yun. Basta parang EDSA yun. Daming namatay. Yun ang in-apply niya sa Iran. Kaya marami rin Iranian protester namatay ng January. Kaya nakialam na yung Amerika kasi marami naman. At yun, araw-araw nagyayabang sa TV. At sabi ko nga, patawaran ako ng Panginoon. Gusto ko mamatay na itong mayabang na ito. Ang dami nang namatay, kawawa. No? May mga protester, hindi na nakauwi. Alam nyo, namatay na. Namatay na. Nangyari ng Israel. Ganon po sila. Mga kapatid. Okay. Noong paramihin ng Panginoon ang tinapay, ang inuna niya, anong inuna ng Panginoon? Magpasalamat. Mga kapatid, tinapay lang to. Wala naman itong palamang hamburger at cheese. Karaniwang tinapay lang to. Pero tayo, kung minsan, kumpleto pa sa mga side dish. Hello? Kumpleto sa side dish. At nasa magandang ambience pa tayo. No? Nakakadilti nga kung minsan eh. No? Kapag nasa magandang ambience na tayo at maganda yung pagkain na nakahain, o picturean nyo na! Picturean nyo na! Picturean nyo na! Picturean nyo na! Ayan, wala na. Nagpipray. Pero ang Panginoon, kahit na siya ay ang creator ng lahat, pati ng mga kinakain natin, siya ang lumikha, tumitingala pa rin sa langit para magpasalamat sa Ama. No? Bago niya pinakain, yung 5,000 katao, the feeding of the 5,000, mga kapatid, John 6:11, Jesus then took the loaves, kinuha tinapay, gave thanks. Nagpasalamat muna and distributed to those who were seated, mga kapatid. Gave thanks, mga kapatid. Kahit punong buhay niya si Lazarus, sino nakakaalala nito? No? Bago niya binuhay si Lazarus, mga kapatid, nagpasalamat din siya, mga kapatid. Sabi niya, Ama, nagpapasalamat, hinabiro ito ha, hinabiro. Bubuhay na siya ng patay. No? Bubuhay na siya ng patay. Pero di pa rin niya nakalimutan. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam ko, ito ang ganda sa kanya eh, lagi mo ako dinirinig. Yung assurance pa sa kalooban ni Jesus, napapakinggan siya ng Ama na pagtawag niya kay Lazarus, Lazarus, lumabas ka, ay buhay si Lazarus na lalabas. Amen? Grabe ito mga kapatid. No? Pero ang sinasabi natin, lagi siyang nagpapasalamat. Mga kapatid, sa impossible situation, magpasalamat ka sa Diyos.
Amen? Kahit sa imposible sitwasyon na po ito eh. Patay na po ito eh. Pero hindi niyo nakalimutan magpasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen? So, sa tuwing magpapasalamat si Jesus, napansin natin, may mga naliligtas. Si Zacchaeus, may mga gumagaling, may mga nakakakain, may nabubuhay na patay. No? At ang resulta nito sa kanya, great joy. Amen? Wala ang buhay ni Jesus, mga kapatid. Ha? Sa Google AI, sa Google, na-curious ako na kung si Jesus ba ay healthy. Sabi ni Google, sabi ko, did Jesus ever get sick? Sabi ni Google, the Bible never record Jesus getting sick, suggesting he walked in perfect health. Now, sabihin natin, Pastor, Diyos yan si Jesus, paano magkakasakit? No. Alam niyo, nung kumarin ng Panginoon, ang pagka-Diyos niya, totoo, Diyos pa rin siya. Pero sa pagkakatawang tao, totoo siyang naging tao, kumakain, may dugo, pinapawisan, nagugutom, nabubuhaw, tao. Hindi niya tayo dadayangin, nagagamitin niya yung pagka-Diyos niya, sa magiging laman niya, may daya yun. Halimbawa sa cross, ginamit niya yung pagka-Diyos niya, paano siya masasaktan sa mga pako? No, paano siya maghihirap? Mga kapatid, taong-tao po siya. Mga kapatid. Pero ang nakakatuwa nito, ito, napansin nyo, dahil siya ay masayahin, he walked in perfect health. Amen? So, mga kapatid, piliin natin umaga. Kanina, mabigat mabigat, gumising. Pero, kailangan huwag kang maunahan ng ganun, mga kapatid. Piliin mong maging masaya. Lagi daw choice ang pagsasaya. No? At salain nyo yung mga pumapasok sa isip nyo umaga pa lang. No? Reject agad kapag nakakabigat ng kalooban at ng isipan. Reject agad. Alam nyo, hindi natin mapigil na pumasok yung mga kung ano-anong bagay sa atin pag-agising pa lang. Hindi mo mapipigil kahit sa mag-apang kung ano-ano pumapasok sa isip eh. Pero, kaya mo daw mamili ng papapasokin mo. Hello? Kaya mong iskirmin yan. No? Pag di nakakatulong sa pagramdam mo, ay, kahit nga yung pinapanood mo daw eh. Kung ang pinapanood mo daw, hindi naman nakakatulong sa'yo. Ilipat mo na lang daw ng channel. No? Ilipat mo na lang ng channel. Lalo na, ngayon, ang dami sa Facebook na mga video, kung lahat pinapaniwalaan, may ganun pala yun. Nakakatakot pala. Hindi lahat po pinapaniwalaan niyo, mga kapatid. Amen! Palampakan natin ng Panginoon. So, hindi dahil Diyos siya, ay healthy siya. Ang buhay ni Jesus, umiikot lang sa pagtulong. Ito bakit masaya si Jesus? Umiikot ang buhay niya sa pagtulong, pagpapakain, pagpapagaling, pagpapakilala sa Diyos Ama. Araw-araw, ganyan lang. Mga kapatid, araw-araw, ganyan lang. Kaya nga kung natin aalisin yun, mga kapatid, sa buong araw, paulit-ulit ako, babalik-balik ako, huwag mong kakalimutan gumawa ng mabuti, kahit pa isa-isa lang sa maghapon. Kahit ano lang na simpleng kabutihan. Sa mga bata sa daan, sa mga mag-isip ka lang. Hindi lahat ng mga nasa daan, mahal niya, may nangangailangan, simpleng mga bagay. Mga kapatid, at least sa araw na yon, matutulog ka, may nagpasaya sa puso mo. Amen? Gaya ngayon, mga kapatid, grabe na yung, hindi ko alam paano pa kumikita sila Kuya Pabling tapos yung mga jeep daw, yung mga jeep, pero nang hindi tumigil mga sata dahil inuwi daw niya 150. Boundary daw, 450, iuwi niya 150, paano yun? Mga kapatid, kaya kawawa sila. Kaya minsan may konsiderasyon ako ngayon. Naranasan ko ngayon yung magmotor. Mga kapatid,
At inayos ko yung tricycle ko. At nakatambay nga ako dun sa Test Grocery. Naawa yata sa akin si Kuya Jan Soriano, kasi nabili ako ng tayo. Tapos ay nakatugod lang ako. Pastor, ito yung 1K pang gas mo sa Montero mo. Naawa yata si Kuya Jan, nalibago. Kasi nakatricycle na lang ako nabili ng tayo. Sabi ko, ay salamat Kuya Jan, ako pang gas niya sa Montero. Sabi ko, dapat tagal tuloy ako, baka may sumunod pa. Naupo ako doon sa tricycle. Joke lang po yan. Pero talagang ganun eh. No? Kumikilos ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan, mga kapatid, kahit sa iyo. So, join natin yun. Minsan, sabi ko, pag sobra, baka hindi sa iyo yung iba. Ganun lang yan. Lakasan niyo ang pagramdam niyo sa ganon. Minsan, pag sobra, baka hindi para sa iyo yung lahat ng dumating. Baka merong ibinigay dyan ang Panginoon na pangtulong. Para ano? Para sumaya ka. Nakatulong ka na, masaya ka pa. Amen? Amen? So, umiikot ang buhay ng Panginoon sa pagtulong, naghanap ng tutulungan, papakainin, papagalingin, ipapakilala ang Diyos Ama, at higit sa lahat, ayun pagpapasalamat. Kapatid, yung pagpunta mo rito, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Pagpunta mo rito, gesture niya ng pagpapasalamat. Sa buong linggo, hindi ka pinabayaan ng Panginoon, iningatan ka, inigising ka. Pero kung hindi ka makasimba, hindi naman ibig sabihin salamat, wala na yung paniniwala ka rin. Hindi ka nakasimba, nagagalit ang Diyos sa iyo. Hindi po. Ang nagagalit lang yung mga ministro na wala ng ikapo. Na wala na opening. Sila lang yung nagagalit. Sa atin, LJ Balata, pamilya tayo, walang problema. Pero sinasabi ko, magkaloob ka, pasasalamat yun. Taas mo kamay mo, pasasalamat yun. Umawit ka, pasasalamat sa Panginoon yun. Umatin ka, pasasalamat sa maraming forms, anyo ng pasasalamat. Para ikaw ay matuwa. At higit sa lahat, sabi ng Panginoon, ang ginawa mo sa maliliit, sa mga walang kaya, ay ginawa mo sa akin. Kaya yung ginagawa ngayon sa kapwa-tao, sa Panginoon ko daw. Amen! Amen! Hallelujah! Tapos na po tayo. Kaya sabi rito, enter His gates. Kapag papasok ka daw sa gate yan, nakakapasok na ba? Enter His gate with thanksgiving and His court sa loob with praise. Give thanks to Him and praise His name. Ang pagpunta mo ka na, dito ay pasasalamat na at may dahilan ka para magsaya. Dito tayo matatapos. It is not happy people who are thankful. It is not happy people who are thankful. Sino? It is the thankful people who are. Kaya? Totoo? Nakuha nyo? So, hindi daw ang mga masayahing tao ang mapagpasalamat, kundi yung mga mapagpasalamat, sila ang masayahing tao. Amen. Amen. Tayo po tayo lahat. Salamat, Panginoon. Kahit anong sitwasyon, Panginoon, salamat may Diyos kami katulad mo. Hindi lang may pakialam, nagmamalasakit sa pangangailangan namin, pati sa piling, pati sa nararamdaman. Gusto mo, yung joy mo, mag-remain sa amin at mapuno kami lagi ng kagalahan. Bakit po? Sapagkat yun namang aming kakainin, susuotin, hindi namin ikinakabalisa. Yun ang turo ko sa amin. Sapagkat alam na ng Ama bago pa namin ito itingin. Kaya ang gusto mo lang sa amin, mag-remain sa ang kagalakan mo sa amin at mapuno kami ng pasasalamat. Salamat po na marami. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray.
Praise God. Amen. Hallelujah. So, sino dito yung may puso na